Ito tayo dun sa ikapitong selyo. Kaya tinatawagan ko ang ating mga kapatid, galigawin tayo para bigyan tayo ng kaunting insight about dito sa 7C. Itong selyo. Ikapito lang yan, ha? Amen, praise the Lord. Pagdamutan po ninyo ang inyong kapatid sapagkat kakapiranggot lang ang marunungan. Hindi kami matapos. At nais ko, itong mga kapiranggot na to ay maging malawak sa ating spiritual life. Amen? Pagkat kayo papalawak ito. Pamamagitan ni Kristo ng ating Kristo. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Okay. Ang ikapitong selyo. Ito po ay nasusulat sa Revelation chapter 8. Revelation chapter 8. Chapter 8. Yes, Revelation chapter 8. Ito yung prelude to the seven trumpets, no? The seven seals. But hindi natin itatapik yung seven trumpets. Okay, kasi doon tayo focus sa ikapitong selyo. Okay. So, tatalunin na natin sa chapter 8. Punta na tayo sa chapter 10. So, ayan. Okay na yan. Pero talo tayo sa chapter 10. Okay. Kasi may ilang minuto lang ako, Rad? 20. Okay, masyado talaga may ito. Kasi dapat to 1 hour ko eh. So, okay. I-diretso na natin doon sa Misero, yung ikapito. Yung ikapitong selyo. Kasi di ba doon sa chapter 8, meron pinapaliwanag doon na 30 minutes, half an hour, silence, di ba? So, okay. So, sige lang, habang nagsusunod kayo, ako, kumain muna kayo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, meron kasi yan ng first seal hanggang 7 seal, no? Pero kukunin natin kasi yung 7 seal lang, no? Okay. May mapapansin kayo, nakuha niya lahat yung 6 na selyo. Kinain niya lahat yan. Yung pitong kapanahunan, kinain niya rin. At yung last 1 week, yung 3.5, yung 3.5, kinain din. Napansin nyo? So parang lumalabas dyan, ito na yung tahimik na kalating oras. Pero kung pupunta tayo doon, it's 2 days yan, di ba? Parang medyo komplikado, di ba? Pero sa inyo na yun, sa atin na yun. Kaya sabi ko sa inyo, kakapilanggot, pero pag sa isip natin, binigyan tayo ng karunungan ng Banal na Espiritu, napakalawak talaga. Sabi nga ng ating mahal na propeta, gawin mang pinta ang buong dagat, kulang pa natin isulat ang karunungan ng Diyos. Diba? Amen? Wala kayo, amen? Okay, ito talaga yan kasi ibig din, hindi mauubos, hindi mawawala. Pero lahat ng mga bagay na ito mawawala yan. Pero salita ng Diyos hindi mawawala. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. The second seal, papamagatan ko exclusive for the bride. Exclusive lang ha. Exclusive for the bride. Yung 7 seal. Okay. Mga batay, ano nyo, take note nyo. Yung 7 seal, exclusive for the bride.
Okay. Yung bride, meron tayong tinatawag na top view to, no? Top view. Diyan na lang. Top view to, top view. Ito yung pyramid, mystical body of Christ. Top view. Ito yung pinaka capstone. Capstone. This is Christ. Alam naman natin yan. Okay. Ano itong tatlo na to? Itong side na to, itong tatlo na to. Sino yan? Okay, buklatin natin yung first coming niya. Matthew chapter 27, verse 51, 53. Okay. Puro agad. Matthew 27, verse 51, 53. Punta muna tayo sa 51 ba? Angat mo, sister. 51. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake and the rocks and the graves were opened. Many bodies of the saints which sleep arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city and appeared unto many. Okay? So, yung first part ng pyramid sa page niya is the Old Testament saint. Kasama yan sa katawan ni Cristo. Okay? The second coming niya, first coming niya na, kinuha niya yung mga Old Testament saint sa ilalim. Nabasa natin. Yung pangalawa, masyado kasi mabilis, hindi natin kakakapalit. Yung pangalawa is for the bride, second coming niya. The bride. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16-17. Alam naman natin ito no? At sa third coming niya, sa Great Tribulation. Kaya, yung Old Testament, para mapuno na lahat. Mapapansin ninyo, sinama ko na yung Old Testament kasi the very Word of God, hindi nagsimula na dito. But the very Word of God is come here. May mystery, di ba? Okay. Tatlong katawan, no? Old Testament, New Testament, Great Tribulation Future. Okay, mag-focus tayo sa bride. Nabasa lang ako ng ilang quote, no? Para makatulong. Sabi rito, these last days, true church bride coming to the headstone will be supercharged. A super race as they near a great headstone, they will be so much like Him, even they will be one. Kita nyo? Kapag tinakit ko itong si Kristo rito, una, they will be very manifestation of the living God. Amen? Okay na? Isang site lang yan. Punta na tayo sa Hallelujah. Okay.
Ang sabi ni Brother God, the genuine bride of Christ ay kailangan niya naka-establish siya sa pagkawanes. Pagkawanes, sabi nga ito, to re-establish oneness between God and man, God's only plan to bring believers to Himself on a true oneness in receiving the Holy Ghost. Bakit Holy Ghost na? No? Kailangan yung true genuine bride, ang kanyang kaluhuran, no? Ang kanyang kasiyahan ay sa Word of God. Amen? A genuine Christian separates himself from everything but the Word of God. If the Word of God has embedded in him, then it's going to bring forth of its kind. The seventh seal is the third bowl, the opening of the Word. The mysteries revealed, reveal the hidden truth that's been sealed in the Word. Amen? So, ibig sabihin, yung mga mystery, yung mga napatago, ang kaluguran ng bride, ay halukain niya ito, hanapin niya ito, and then i-reveal niya itong mystery. Amen? Halimbawa, magbibigay tayo. Diretso na natin sa ating propeta, si Brother Branham. Yung sinasabi pala ni Brother Branham ay revelation from God. Amen. Pero alam niyo ba, lahat ng nakita niya, sinitas niya rin yun. Amen? Nung pinakita sa kanya ng ikapitong anghel, sinitas niya yan dito. Ang ibig ko sabihin lang, pagka ikaw ay genuine bride, much more likely na katulad natin ng kapatid na si Brother Branham. Kailangan talaga focus on the Word of God. Okay. Sabi ko sa inyo kanina, medyo iibahin natin ang tema, no? Sa 7G. Pero alam ko naman, dudugtungan nyo. I'll try to bring something to connect in our message in this church. No? When you got the token, Holy Ghost, no? It shows that you have obeyed. Every word that you and the Word are one. Amen? And you and the Word are one. Yan yung sinasabi ni Brother Branham. Kanina, yung binasa natin, na kailangan oneness tayo. Amen? Parang ayaw mo sumagot na ngayon na. Sige lang. Okay. Being one with the Word proves whether you are of God, Spirit-filled. The bride speak the same word as does the Spirit. Amen? Alam niyo mga kapatid, marami na rin ako narinig na pag nagpapaliwanag, ay hindi nakasulat. Amen naman, di ba? Pero kung babasa tayo, pag wala tayong Spirit, we are dead. Tama ang sinabi ng Apostle Paul. The Spirit killeth, the letter killeth, the Spirit giveth life. Amen? Amen? Praise the Lord. Kasi kung mapapasa lang tayo, kung tayo kay Eliseo Soriano. Di ba? Amisado niya itong kasulatan eh. Sabi niya pa patayin ng ilaw. Babasahin ko sa inyo yung harapan. Ano yun? Sinuloko tayo, patayin ng ilaw, babasahin na. Baka sabihin niya siguro, kakabisaduhin niya. Amen? Kasi na-experience tayo ng pangunawa na ninuloko lang para tayo ng tao na to. Yun ang ibig ko sabihin mga kapatid. Huwag tayo magpaka-extreme doon sa ating sariling pangunawa. Kailangan din kasi magkaroon tayo ng malawak na pag-iisip as the Word of God and the Holy Ghost will gives us life. Amen? Okay. For this last age, going to go back to manifesting the pure Word bride. That means we will have the Word once again, as it was perfectly given and perfectly understood in the days of Paul. Ayun yung binabanggit natin kanina. I tell you, we will have it. Okay? Nag-minuto pa. 3 minutes na lang? 20 minutes? Oo. Gabay ko kasi ito eh. Umikot ka pa kasi.
Dito pa ako. Okay, sige. Focus na ako. Pakibuksan yung Lucas chapter 17. Kasi alam ko, nakaka 10 minutes pa lang ako. Hindi. Pero akong nakalagay dito. Bago ko ba Five minutes and 12 seconds. May record kasi ako. Okay. Sayang din kasi 2 minutes. Okay, sige. Diretso na tayo. Lucas 17. Lucas 17. Verse 20. Lucas verse 20. Hanggang 26 yan. Sitasin natin to. Pag-aralan natin. Now, when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God will come, he answered and said, the kingdom of God does not come with observation. The kingdom, pansinin nyo, singular, kingdom. Pansinin nyo, singular, kingdom. Si Sir, buksan mo yung Revelation chapter 11. Revelation chapter 11, verse 15. Okay ha? Sinimulan ko ito kanina sa 7th angel ha? Doon sa Revelation chapter 10, verse 1. Dito rin tayo magtatapos sa Revelation chapter 11. Ibig sabihin, dito tayo mag-focus na. Verse 15. Yan. Isahin natin ha. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, the kingdoms. Kita niyo na? The kingdoms. Bakit kingdoms na rito? Kasi yung sa Lucas, nasa harap ka na nila yung kingdom ng Diyos. Diba? Kung ako nandito kayo na nakaraan sa Hebrews chapter 8 na pinaliwanag ko, Christ is the kingdom of God. Amen? Yung kingdom sa Lucas, singular, nasa harapan ng Pharisees, hindi nila makita, hindi nila mapapasok sa puso nila kasi nag-o-observe lang sila. Amen? Pero dito, the kingdoms of this world become the kingdoms of our Lord and of His Christ. Diba? Doon mapatin natin plural na. Bakit? Kasi dito sa verse 26 ng Lucas chapter 17, and as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of Son of Man, the coming of Son. 3 minutes, okay. Okay, dito na tayo. Punta tayo sa Genesis chapter chapter 6. Mabilis ang oras ha. Siguro mamutang ako kahit mga 2 segundo. Okay. Chapter 6 verse 9. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in this generation. Noah walked with God. Walked with perfect. Yun nga sinabi ko kanina, no? The genuine bride of Christ. No? Perfect. Verse 13. And God said to Noah, the end of the flesh has come before me, of the earth is filled with violence through them. So ngayon, umaasa rin tayo na napipild na rin itong kapaligiran natin. Una, no? Bakit si Noah? Family. No? Sabi ko sa inyo, I try to connect in our message. Amen? Family. Okay. Noah, wala nang problema kahit binata kayo, katulad kayo ng simple. Magpaka-simple na lang kayo, huwag na kayo mag-asawa. Amen? Yun na naman sinabi ng simple, Meron pa lang naman yung Okay, verse 17, kasi mabilis ang oras. And behold, I myself will bring you flood. God na nagsasalita. Verse 18, but I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark. Yung ark message. No? You, your sons, your wife, and your sons' wives. Kita nyo? Sige, magpakagaling kayo, magpakarunong kayo, huwag naging sa amin yung pamilya nyo. I assure you. Ha? I assure you, mga kapatid. Pero hindi naman tayo nag-ano, no? Kasi may message kasi tayo. Nakakonect tayo ngayon sa message natin. Okay. Chapter 7, verse 1. Then the Lord said to Noah, come into the ark. Come. You say come, we have a message, no? Oh. Come.
into the ark, and you all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. Verse 7. So Noah with his sons, his wife, and his wives went into the ark because of the waters of the flood. Ayan. So, mapapansin natin, konektado na tayo sa message of the hour natin. Ano ba yun? Hukom Ministry, may PTA tayo. Amen? May LCM tayo. Ayun na nga eh, di pa rin ang ganda ng topic eh, di ba? Original sin eh. Pero saan ba ito na uwi? Kaya nga yung pagka ikaw lang ang nag-i-enjoy, tapos yung household mo, ninanakaw na pala ni Satan. Sinisikot na pala. Ayun na. Di ba? Tapos sabihin natin, genuine at right tayo. No, mga kapatid. Meron na story. Kailangan ng ulo ng Kristo, hindi tayo. Amen? Oras. Okay na siguro ako ron kasi medyo nilis ko ng konti at mabilis talaga yung oras na. Yung conclusion ko, okay, I'll try to read conclusion. May oras pa doon konti, no? Our conclusion. The bride today is taken out from the body. Tignan niyo ha, yung kinunay natin kanina, the mystical body of Christ. Our conclusion, the bride today is taken out from the body of Christ, which is acting and doing just exactly like He said it would for this day. Na tomorrow, not yesterday, but this day. Amen? So praise the Lord. Sana makatulong ako ng konti. Amen. Okay, start dito. 10 minutes. Magandang muli ako. Dahil 10 minutes lang to, kaya sana medyo makapahaba. No? Ang pinag-usapan po natin sa paksang ito ay 7 seal, yung ikapitong selyo. Okay? Yung ikapitong selyo. Ngayon, yung isi-share ko mga kapatid, na seal, itong seal, bago umabot ng ikapito, may mga naon ng 6. At kung kukumpletohin natin ang selyo, kumpletong mula 1 hanggang 7 seal. At kapag pinag-aralan po natin ang pagbubukas ng selyo, nang binuksan ang unang selyo, binuksan po ito hanggang ikapito. Kaya pag nabasa natin sa Revelation chapter 8 verse 1, makikita po natin doon, when the 7th seal was open. Okay? Bukas po yun. Ibig sabihin, kung nabuksan ng ikapito, nabuksan ng 6, kung ang 6 ay nabuksan at pinakita yung mga laman, pero pagdating sa ikapitong selyo, hindi pinakita ang laman, bagamat ito yung bukas, it become a mystery. Pero, ang paghahayag ng Diyos sa misteryo ito, hindi po deeper meaning. Kundi, actually, simplicity lang ang paghahayag. Yung ng 7 seal. Now, buksan ko po sa Old Testament, sa Isaiah chapter 29, verse 11. Nang panahon ng magsalita si Isaiah, binanggit niya ang aklat na ito. Na ang aklat na ito ay nangangailangan ng pagpapaliwanag, pero sa panahon po niya, binanggit ni Isaiah na walang makapagpaliwanag, walang maalam. Sabi, learn. So 29 verse 11, nag-post lang natin. Unahan ko lang kasi mabilis ang oras eh. 29, sabi nito, at ang lahat ng pangitain ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan na ibinigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, isinasama ko sa iyo. At kanyang sinabi, hindi ko mababasa sapagkat natatakan. So, meron tayong mababasa dyan na isang aklat pero natatakan. Ibig sabihin, sinaghan ko ito ng unawa. Okay, so,
dito po sa panahon na ito, diretsuhin lang po natin, ang Israel ay nangihingi ng unawa sa aklat na ito. Pero sinabi na Isaiah, na ulit-ulit to sa verse 12, no, inulit. At ang aklat ay naibigay sa kanya hindi marunong na, ang aklat ay naibigay sa kanya na hindi marunong. Na sinabi, inyong basahin ito, isasama ko sa iyo. At kaya sinabi, ako'y hindi marunong bumasa. At sinabi ng pananguyan ng bayan ito, yun ang Israel. Ang kalagayan po ng Israel sa panahon na yun, mga kapatid. Kahit gusto nilang malaman ang ibinigay na aklat na yan sa Israel. At ibinigay doon sa gustong bumasa ay hindi po mabasa. Bakit po hindi mabasa? Hindi marunong magbasa. Hindi po marunong magbasa, hindi dahil hindi nila alam yung titik o letra, hindi nila alam kung paano ito intindihin, unawain. Okay, ito rin ay nabanggit sa aklat po ni Daniel, chapter 12, verse 4 and verse 9. Kung sabi doon sa panahon ni Daniel, sinabi ng angel sa kanya, isara mo at tatakan mo ang mga salitang ito. Sa verse 4, sa verse 9, ganun din. Pinasara din. Hindi ipinaunawa sa panahon nila. Ngayon, kung babalik tayo sa Isaiah, chapter 29, balikan po natin ang Isaiah. Kung nakaplus mo yun, ano? Tingnan nyo, basahin natin, ha? And the book is delivered to him that must learn, saying, read this, and I prayed me, and he said, I cannot learn. Now, verse 13, nakit natin ang verse 13. At sinabi dun sa verse 13, so verse 13, wherefore the Lord said, for much as this people draw me near, they mount their lips, they do not honor me, but they have removed their heart far from me, and they feed forward me and taught by the presentment. Therefore, behold, I will proceed to do the marvelous work among these people, and even marvelous work and wonder, for the wisdom of the wise men shall perish, and the understanding of the prudent men shall keep. Makikita natin mga kapatid na yung mga panggagalingan ng kaalaman at karunong o interpretasyon doon sa aklat na yon ay hindi po binigyan ng Diyos sa panahon na yon. Bakit? Ang dahilan kasi ang bayan ng Israel sa panahon na yon, they draw near me with their mouth, with their lips, they do honor me, but remove their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Ibig sabihin niya, mga kapatid, inilayo ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng wisdom by the prophet, yung nag-interpret niya, inilayo ng Diyos sa kanila kasi dahil sa kalagayan ng Israel. They are removed their heart far from me. Nilayo nila ang kanilang puso malayo sa akin. Yan ang isang naging dahilan. Kaya walang pwedeng makapagpaliwanag dito sa kanila. Now, verse 14. 14. Therefore, behold, 29, therefore, behold, I will proceed to do a marvelous work among this people. And even marvelous work in the wisdom of the wise men shall perish, and understanding of their prudent men shall be hid. Ginagawa na Diyos sa kanila. No, yung prudent men shall be hid. The wisdom of their wise men shall perish. Yan. Now, ito ay sa Old Testament. Yung binasa rin tayo sa Daniel, di na natin pero magbabasa kayo now. Let's go to the book of Revelation. So, book of Revelation, chapter 5, ay ipinakita kay Apostol 1 sa 5:1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within on the backside, sealed with 7 seals. So, 5 minutes. Sa aklat ng lumang tipan sa Isaiah, sa Daniel, it was sealed. Hindi sinabing 7, sinabi selyado. Pero, alam niyo mga kapatid, yung book na yon, na sealed ay tinatakan ng 7 tatak. Pero pagdating po ng Book of Revelation chapter 5, sa pamamagitan ni Apostoles 1, ipinakita kung ano yung selyo. Kaya hindi basta-basta mabubuksan kasi 7 ang tatak nun. At maging mga kapatid, hallelujah, sa
ikapitong tatak ng Revelation chapter 8, verse 1, at sa Revelation chapter 6, nang binuksan sa 6, sa 5, pinakita kay Juan, hawak ng Diyos. Tapos yung book na yun ay merong backside, inside and outside, o backside, inside and outside. Tapos selyado pa ng 7 tatak. Gano'ng katindi yan. Kaya nga sabi sa 5, umiyak si Juan eh. Kasi walang makabukas doon. Di ba? Pero sabi nila nun, masalamat tayo dahil mayroong Diyon sa muda. Si Kristo, mga kapatid, karapat dapat magbukas nun. Now, nang buksan sa 6, ng chapter 6, binuksan yung 6. Pagdating sa 7, pagitan, kailan ng ikapito sa chapter 8, verse 1. Pero nang binuksan ang Revelation chapter 8, verse 1, ang panggitan ko yung kanina ni Brad Jerry, there was silent in heaven the space of half an hour. Hallelujah. So pagpapaliwanag po ng end time, meron pong iba't ibang paliwanag ang 7 seal. Praise God. Hallelujah. Now, ang ikapitong tatak, mga kapatid, ay binuksan na po. Basahin natin, Revelation 8:1. And when he had opened the 7 seals, sinong nagbukas? Ang leon. Sa Huda, walang iba kundi si Kristo. Saan binuksan? Sa lupa? Hindi. Sa langit yan. Okay. And there was silence in heaven about the space of half an hour. Yan. Okay? Binuksan, mga kapatid. Pero, wala yung ilalaman. Okay? Now, kung ito'y binuksan na, at panahon pa ng 96 AD, nakita na ni John, at bukas na yan, sinong tao ang pwedeng makaunawa ito? Sa panahon ng Israel, hindi ka pwedeng makakita kapag marumi ang puso mo at malayo ka sa Panginoon. Pero, sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 5, na kapag mayroon kang malinis na puso, ay pwede kang makakita nito sa aklat na bukas. Ang requirements lang ng Diyos, kailangan ay malinis